Parang speaker. Good evening, campers! Good evening, sir. Good evening, Elder. Good evening, mga brethren. Good evening, Happy Sabbath! Sabat. Oy. Musta campers sa first day? Very Ayan. Very happy. So, very enjoyable. thankful kayo ko kay sa wonderful privilege, no? Na makapag-speech, na makapag-serve sa Ginoo sa inyo. Tabang sa Ginoo, makawali sa inyo ang tubangan. So, thank you so much sa opportunity, te. Daghang salamat sa opportunity nga imong gihatag. So, thank you man sa suporta sa atong mga ginikanan, Amen. sa mga campers. We appreciate mga ginikanan ang inyong presensya, although this program para sa youth, but ang inyong presensya na adere. So, thankful kami at daghang salamat sa inyo, sa inyong mga parents, sa inyong suporta. So, this evening, the title, ang mensahe nga aton nga pagkaistadihan, sini nga tion, the true successful can be found in Jesus Christ. Amen. Say amen. Amen. It is true, tinuod ba na nga ang tinuod nga successful makita kay Ginoong Hesus? Amen. Tinuod, aton lang tawon na aton lang tawon kung kita ba ara kay Kristo ang aton kabuhi maging successful ba? Not only for financial, not only nga maabot ang aton goal, but in spiritual, successful. So this evening, sino gapati sa inyo nga kitang tanan kaya baguhon ni Ginoong Hesus? Amen. Say amen. Amen. We believe na kita tanan kaya baguhon ni Jesus Christ. But this evening, aton istadihan, this parable is known na kayo ni nga parable. Sino raise your hand kung sino nakabalo sa parable na the prodigal son? Kani kay bagay ni sa mga batanon. The prodigal son. So the prodigal son we found in Luke chapter 15 verse 11 to 32. Aton istadihan ang prodigal son kung paano siya na-disconnect sa iyang amahan, kung paano siya nag-reconcile, kung paano siya kung paano niya na-realize ang iyang asayop antod sa na-reconnect siya sa iyang amahan. Amen. Aton istadihan nga paano ang iyang kabuhi naging successful pagbalik. Although ining story na ni we found in Luke chapter 15 verse 11 to 32, ang story na ni is about prodigal son, the lost son. Naay duha ka anak, naay usa ka mahan, kag duha ka anak. But the story aton lang tawon kung ano ka unconditional ang paghigugma sa iyang papa sa iyang anak. Distosan mga kauturan ining duha ka anak, ang panganay o bunso, syempre, duha lang sila mo. Kaning bunso, actually sa unang panahon, sa New Testament and Old Testament, dapat ang una gid na magmana sang manggad ay ang panganay, ang magulang. So, ang sunod lang, gamay lang ang porsyento para sa ikaduha. So, but this time, ang gusto sang anak, giambalan niya ang iya papa. Although wala pa napatay ang iya papa, giambalan niya, "Pa, ihatag sa akon ang akon bahin." Amo na ang ihambal. Mabasa na naton sa verse 11 to 22. Dira naton mabasa ang iya journey sang gipangayo niya sa iya papa nga gusto niya kwaon ang iya nga share sa ilang kayamanan. Kay gusto manggod sang anak, if you notice mga kauturan, tanan kaya i-provide sang amahan. But gusto sang anak, ang selfish kayong anak ba? Gusto niya siya ang mag-manage sang kayamanan nga para sa iya. Gusto sang batanon, gusto sang pangduwa nga anak nga ang kwarta siya ang mag-manage. Tungod sa paghigugma sang iyang amay, gihatag ang share
sa bunso. Sang paghatag sa bunso ang iya share sa madaling istorya, kani nga bunso nilakat sa layong dapit. Niadtog layo nga lugar, mga kauturan, mga campers, niadto siya layo. Ang gihimo niya sa iyang kwarta, sa Tagalog pagilustay ba, Bigasto. iya gigasto sa mga butang nga way kapuslanan. Sang nipahawas niya sa iya balay, gikuha ang iyang nga share, dito nag-start nga na-disconnect siya sa iyang amahan. Dito nag-start nga ang iyang kinabuhi naging miserable. Say miserable sa Bisaya gani. Sarap Kanang gapon. dili maayo ang iya gikagihan. Sang Kalisod. diha nga na-disconnect siya sa iyang nga amay. Kalisod. Pagka-disconnect niya sa iyang amay, adto siya sa layong dapit ang kwarta, iya gitagay, iya gisugal, iya gigamit sa sa pabayi, tanan gigamit tanan nga kabuang iya gisudlan. Wala na-realize ang batanon. Kay daghan pa siya kwarta. Wala na-realize ang batanon nga ang iyang kwarta nga dala may kaubuson. Niabot sa point, katong nga lugar na iya giadtuhan, naka-experience ang mga tao dito krisis. Pati siya naka-experience of krisis. Sa lugar na to, niabot ang panahon nga grabe ang krisis. Mga tao naglisod. Pati siya naglisod. Na-start, naubos ang iya kwarta, naglisod siya. Dito niya na-realize nga, nisulod siya lain-laing mga trabaho, nisulod siya magpakaon sa baboy. Dito niya na-realize na samtang na-disconnect siya sa iya amahan, ang iya kinabuhi, wala, nagkadimao. Dito niya na-realize mga campers, sa na-disconnect siya, dito niya na-realize nga mas lami pa ang pagkaon sa baboy kaysa sa iya ginakaon. You see? Sang na-disconnect siya sa iyang amahan. Lami na iya kahimtang sa iya balay ha? Pero sa na-disconnect siya, dito niya na-realize ang tanan. And then, niabot sa punto, pagka-disconnect niya siya sa iyang amahan, ang iya kinabuhi, naging miserable. After that, kung ato ni continue, pagka-disconnect niya, dito niya na-realize nga kinahanglan niya mubalik sa iyang amahan. Dito niya na-realize nga sa verse 23, dito niya na-realize, 24, 25, dito niya na-realize nga naasay nga naubra nga sayop sa iyang amahan. Sa madali nga istorya, ibalik siya sa iyang amay. After na nahibaw-an niya ang iyang mistake, after niya na-realize nga ang iya gipaghimo sayop sa atubangan sa iyang amay ug sayop sa atubangan sa Ginoo, ibalik siya sa iyang amay, sa iyang papa. Pagbalik sa iyang papa, wala nagduha-duha, gingon pa niya bago siya nibalik, nihimo siyang script mga kauturan. Amo niya istorya sa iya amay nga dawata ko bilang usa nimo kaalagad, muserbisyo ko sa imo. Dili nako karapat dapat tawagon nimong anak. Amo na ang iya script mo. Nga igbalik niya sa iya amay, amo to ang iya ipanghambal. Amo to ang nisulod sa una-una sa bunso. Sa madaling salita mga kapatid, pagkahuman, pagbalik niya, ang gi-expect niya nga dili siya diwaton pero gidawat siya sa iyang amahan. Sang nakita sang amahan nga ang iya anak adto sa may dayon pa nakita niya anak nga pasulod sa ilang gate, gisugat dayon sang amay. Pagsugat gigakos. Gigakos gitawag ang iya mga alagad. Kari kamo, waan ninyo ang relo, waan ninyo ang kwintas ipasuot sa iya. Pulihin ninyo siya dagom. Pulihin ninyo sa dagom diri guys, Ilonggo. Dagom. Bayo.
pasuutan ninyo ni siyag bayo. Mga kauto, sabi ang ingon niya sa iyang alagad. Bisaya, Bisaya. Mao to mga kauturan. Gibalik sa ang papa, dabi ang pagigugma. Even nga amo to ang gihimo sa iya anak bat ang gigugma sa iya nga papa. Grabe mga kauturan. Gidawat siya, ningon siya sa mga iya katawan. Ihawan ninyo ang pinakatambok nga mga baka. Maghimo tag party kaya ang akong anak nga abi nako napatay. Di balik na. Buhi di ay. You see mga kauturan, from disconnect sa iya nga papa, na-realize niya ang iya nga sayop, ni-reconnect utro sa iya papa, dito nag-change ang iya kinabuhi. Dito niya na-realize nga ang pagka-disconnect sa iya papa, dito ang failure ni abot. Sa pagka-reconnect niya sa iya nga papa, dito niya nakita ang tinuod nga successful sa iya kinabuhi. Amen. Mga kauturan, mga campers, ang tulo ni kapunto, sometimes sama ta sa prodigal son. Usahay ma-disconnect kita sa Ginoo tungod sa aton nga own decision. Tama? Sa aton nga own nga desire, sa aton nga own nga plano. That's why ma-disconnect ta sa Ginoo. Batang kamaayo mga kauturan, batang kamaayo campers. Bisan ma-disconnect ta sa Ginoo. Bisan mapalayo ta sa Ginoo tungod sa atong gipanghimo. Pero ang Ginoo andam gyapon mudawat sa aton kung kita mobalik sa iya. Amen. Sama sa paghigugma sa papa dito sa parable, amo pod ang paghigugma sa Ginoo. Nga kung reconnect lang kita sa Ginoo, makita naton ang tinuod nga successful sa kinabuhi. Amen? Kung mo disconnect kita sa Ginoo, ma-realize naton ang failure. Ma-experience naton ang failure. That's why this parable remind us nga daily, adlaw-adlaw dapat nga ma-reconnect kita sa Ginoo. Adlaw-adlaw dapat connected ta sa Ginoo. Kay ang tinuod nga successful sa kinabuhi, makita ra gyud sa Ginoo. Amen. Ginoo ra gyud nakaibalo. Unsa sa wala daytri ang inyong ano no? Jeremiah 29 verse 11. For I know the For I know I have planned for you. Say it to the Lord. Na I will that give you of evil. Sa King James Version. Gingon dito, kung mo-reconnect lang ta sa Ginoo kag aton iingon sa Ginoo ang aton mga plano sa kinabuhi, ang Ginoo magpakamaayo sa aton. That's why mga katuran sini nga gabi sa parable sa tulo ka punto nga aton gistadihan. We pray na kini nga punto mohatag sa atong realization nga dili dapat moabot sa punto nga maparehas ta sa prodigal son nga mo disconnect ta sa Ginoo. Dapat ang atong pilion permita mo reconnect sa Ginoo. Amen. I know some of you mga batanon usahay ug kita mapalayo sa atong ginikanan ang atong kinabuhi. Musulod kita daghang kabuang. Tama? Pero kung mubalik ta sa atong ginikanan, ara ang advice sa atong ginikanan, may naay restoration nga mahitabo sa atong kinabuhi. Mao pud na sa Ginoo. Hinahanglan dili ta mo disconnect sa Ginoo, dapat connected lang ta permi sa Ginoo. Kay dito naton makita ang tinuod nga transformation kag restoration. Kung kita connected sa Ginoo. Mga kauturan, campers, young people, sama sa akon. Bata pa ta. Dili ta mo parihas sa prodigal son nga mo disconnect sa Ginoo. Mo disconnect sa aton ginikanan. Dapat permi kita reconnect
sa Ginoo. Ug sa aton mga amahan. Ingano mga kauturan, walay mga parents na gusto nga ang iya anak mapahamak. Walay gusto nga ang mga parents nga ang iya anak ma-failure sa kinabuhi. Walay gusto, dili gusto sa ginikanan nga ang iya anak makitan sa gilid sa kalsada na nigarilyo, nag-inom. Ang gusto sang ginikanan, mapalapit ta sa Ginoo. Amen. That's why, mukonek kita sa Ginoo o mukonekta sa atong ginikanan. Kay sila mo'y magagiya. Kay dira naton makitaan ng tinuod nga successful. Kanang pag-astig-astig dira sa kalsada, dili na tinuod nga successful. Kanang pagtagay-tagay, kanang pagsigarilyo, kanang usa pa man mga kabuang dira, dili na tinuod nga successful sa kinabuhi. Nagihan po na ako na sa una. Sabi na ako ng pagsigarilyo, chuy kayo ah. Sabi na ako ng pagtagay, astig. But I realize, dili di ay maayo. Naghatag lang di kong sakit sa ulo sa akong ginikanan. Nakasulay ko, nilayat ko book, nilayat ko pader, tungod kay niktata sa eskwelahan, niadtog ubos, nanigarilyo, nagtagay, tilaw-tilaw sa mga kabuang. But I realize, dili di ay maayo ang akong gimo. That's why, sa short reminder, always choose, piliun naton mga young people nga mukonekta pirmi sa ginikanan ug sa Ginoo. I hope this parable will give us reminder nga dili ta mubiya sa duwa sa atong ginikanan ug sa atong Ginoo. So mao lang na. God bless and happy Sabbath. Amen.